Good day everyone, this is your Coach Mike and welcome again to another episode of Behind the Mic. At ngayong araw po, nandito tayo sa bayan ng Cavite kung saan mamimit ho natin ang isang power couple sa network marketing industry. Walang iba kundi si Romel Panes and Kimberly Panes. Ang nakakatawa po mga kaibigan, hindi ho talaga sila dito taga Cavite. They came all the way from Naga City. At from Naga mga kaibigan, nakipagsapalaran ho sila sa Metro Manila at nagtumira ho sila sa Payatas at nagtrabaho siya bilang isang public school teacher na ngayon ay isang successful network marketer. Ngayon, tignan natin ang buhay nila at alamin ang sikreto at strategy na ginawa nila upang paano sila naging successful. So, come with me guys, let's go to their home. Okay, tao po! Ay! Hello, Miss Ay, Kim! sir! Kamusta? Ay, sir! Kamusta? Hello. Welcome po, welcome home, welcome home. Hello. Guys, tara, pasok tayo. Ay! Sir, mga leaders natin. Hello. Kasama mo pa lang yung mga members ngayon, no? Opo, sir. Yung konting salo-salo, sir. Halo-halo, siguro meron kayong mga achievements, success, and victories na nangyari. Yes, sir. Okay, good. Wow. Finally, nakita ko na rin itong bahay mo. Diba? Finally, sir, welcome home. Welcome home. Oo nga. And that's Christine Garcia, yung kapatid mo. Oh, sir. Yan. Christine. And you are? Sir Jerwin, Sir Ronnie. Alright. And si Joy. Joy. Josephine, si Princess, Laylan. Wow! Kamusta po? Kamusta? Ayan, guys. So, we're now here sa magandang tahanan po ng Panes family. And right now, we're gonna interview them at alamin yung mga sekreto, strategy na ginawa nila kung paano nila na-achieve yung success nila sa network marketing. Okay ba sa'yo? Okay, sir. Salamat. Okay. So, pwede mo ba akong i-tour naman sa bahay mo naman? Tara. Sige po. Tara, pasok tayo, sir. Tara, Yan, let's let's go. go. Wow! Yan. Nice! Wow! So, homey! So, lahat ito katas to ng network marketing ninyo? Yes, sir. Which is katas ng Royal? Yes po. Yes Wow! po. Ang ganda. So, may bar kayo. So, Oh, sir. siguro mahilig ka uminom. Minsan, sir. Minsan. lang. Wow, so, meron kayong ganda ng bar ninyo, di ba? Thank you Pero, po. saka nag-office pag nandito kayo? Doon po, sir. Doon? Pwede makita? Tara, sir. Tara, tignan natin yung office na paano sila mag-network. Wow! Ang nice naman ng office mo. Ang cute, Thank you, di ba? sir. So, ang dami to. Ano mga to? Mga collection natin, sir, ng mga bags. Every Talaga? time na may mga Pag may mga achievement. travel. Wow. And this is your achievements naman, di ba? Opo, ito, sir. Wow. Yan. Best of the best, top 13, top 8, top 7. Wow, of the company. Wow, Opo, congratulations. sir. Salamat po. Congrats. Ha? Salamat. And then, Wisdom Circle kayo, no? Opo, sir. Wow, galing. And dito kayo na ngayon nagne-network online. Opo. Madalas dito po kami Talaga? session, nagtitraining. Kompleto ka ng setup pa. Mukhang kinarin mo talaga, Miss Kim, ah. Ay, opo, sir. Yan na po yung hanap buhay namin mag-asawa. Talaga? Hmm. So gano'ng kakatagal dito usually pag nag-online ka? Usually, sir, mga sa gabi, mga 4 to 5 hours a day. Talaga? Kasi most of the time, minimit ko rin yung mga leaders namin sa labas. Oh. Pero everyday nandito po kami. So talagang seryosong hanap buhay talaga to. Diba? And ito yung mga stocks mo. Opo, Yes, mga products. kasi malakas po tayo sa mga products. Yung mga coffee tayo. Yung mga nag-o-order sa'yo, tapos pag naubos, nire-replenish Yes nyo na po. lang. Yes po. You do network marketing online, at the same time, you also do online selling with our Yes po. products. Wow, galing. And this one naman, ano ng mga to? Mga travel po namin, sir, sa Hollywood yan, sir, sa Amerika. Wow. Yan, Sana sir. all. Tapos, sir, yan, sa Europe. Wow. Lahat yan, sir, travel incentive ng company, sir. Talaga? Sir, ito, Turkey yan, sir, maganda sir, yes. Istanbul. Ito, no? Souvenir items from the mga countries na na-visit namin dahil sa business na to. Diba? So, mga international and local. Sige nga, kwento nyo sa akin, pwede ba? Sige, sir. O sige. No Guys, gusto nyo problem. ba makinig? Join us as we chit-chat with the power couple of Cavite. See you! See you! A lot of times, a lot of people are asking me kung totoo ba talaga ang nagiging taong successful sa network marketing. Pues, ngayong araw, malaman natin straight from the people who have become successful in this industry. Kim, Mel, thank you for having me here.
sa inyong Welcome, lovely sir. home. Welcome po. Welcome to our humble home. Yeah, finally, 'di ba? It's been a while, 'di ba? Alam mo, nakakatuwang isipin, 'di ba, na pinanggalingan niyo, sabi niyo nga na tumira kayo dati sa Payatas eh. Ano ba kayo before? I mean, before you became successful sa network? Mhm. So, ako sir, dati akong teacher. Talaga? Oo. And at the same time, breadwinner din. Aha. Oo. Ng And- family? Oo, ng family. Kasi nagpapagamot din ako ng mga parents. Okay. Oo. Then, si husband, Ako naman, sir, dati akong empleyado Saan? sa isang multinational company. Oo. Isa akong technician sa isang pabrika. Talaga? Yeah, so, Pero ito yung time nung nasa ano kayo, sa Payatas pa kayo nakatira. ano na sir, dito na yun sa Cavite. Dito na sa Cavite. Oo. Pero nagsimula kayo sa Payatas. Yes, sir. Talaga? So, ngayon, paano kayo na-involve sa network marketing? Ano lang, sir. Actually, siya yung husband ang in-invite sa Facebook. Okay. Then, during that time, hindi pa siya ganun ka-interested. Anong year yan? 2011. Tama. Oo. around 2010, early. 20, ganun. oo. So, mga panahon na yun, uso na talaga yung sa Facebook, yung mga nagpi-PM-PM or mga nagpo-post, ganun ba? Oo, sir. Yun yung, kakapanganak pa lang ng Facebook. Oo nga eh. Pero, yung nag-invite ba sa'yo, kakilala mo? Actually, ang nag-invite sa amin, sir, kakilala ko talaga sa company namin. Okay. Office mate mo. Kaya Okay. lang, syempre, kagaya ng mga kalalakihan, mga technical person, kagaya ko, di ba? Oo. Hindi ko siya pinagbigyan. Kumbaga, dinecline ko yung invitation niya. Okay. So, yun yung nangyari. So, ang ginawa naman niya, in-approach niya yung wife ko, yung misis ko. Siya yung in-invite. So, lumalabas, nung hindi kanya makumbinse, dinaan niya ngayon kay misis. Yes. Oo. Okay. Kaya- Ikaw naman, ba't ka sumama? Sir, gusto kong kumita eh. Oh, Talaga? gusto ko sir ng additional income. Gawa nga, breadwinner nga ako nun sa family ko. Then si husband, breadwinner din. So, kulang yung kinikita namin pareho, kahit pareho na kaming sumisweldo during that time. Kaya talaga sabi ko, try ko. Wala namang mawawala eh. Pero teka, mga 2010, 2011 yun eh. Hindi ka ba natakot? Baka mamaya iniisip mo, baka scam ito. Actually, may ganung part, sir, na medyo takot din kami kasi na-scam na kami. Si husband talaga na-scam. Talaga? Eh, Magkano witness. yun? Kaya kami, sir, dinecline talaga yung invitation kasi nga, nagkaroon ako ng bad experience na sumali din ako sa ganitong industry. Yung parang in-invite ka, sasali ka, mag-invest ka. Na-scam ako, in short, na biktima ako. Malaki ba yung Sa nailabas mo that doon? time, nung nagtatrabaho ako, malaki na yung halaga yun kasi siyempre, bilang empleyado, di ba? Hard-earned money. So, around 100,000 pesos. Ganun kalaki? Ganun kalaki yung halagang na-invest. So, that's why very skeptic akong puntahan o yung attenan yung invitation sa akin ng kaibigan ko. Oh. So ikaw naman ngayon, what made you believe na totoo tong pinasok mo, company na tong Royal? Sabi ko, sir, tingnan ko, kasi unang tinignan ko, produkto. May products, beauty products, sir eh. Oo, gusto kong sumideline. Oo. Yung sabon, lotion, ganun. Sabi ko, try ko. Nakita ko yung invitation sa Facebook niya, tapos nag-message din sa akin. Then, ayun, diniscuss sa akin yung buong programa nung Royal. Okay. Oo. Tapos, so, nung pagkalatag ba sa inyo, yes ka na agad? Actually, nagustuhan ko siya, sir, pero wala akong pera. Wala akong pang start. Yun. Actually, di ba? Naging ko talaga nun, sir, struggle ko, yung pang kapital. And I'm sure marami na nanonood sa atin ngayon, mga kaibigan, na ikaw rin, nakarinig din kayo, na gusto yung sumali, pero wala kayong pangsimula o pang pay-in ang tawag dun eh, di ba? So, paano yun naitawid yun? Actually, sir, nung sinabi ko kay husband, gawa nung hindi nga naman siya open kaagad, ginawan ko ng paraan, sir. Pinangutang namin, sir. But anyway, yan ang experience ninyo eh, di ba? Oo. Okay. O kasi inisip ko naman, may produkto, pag nabenta ko, balik na sa akin yung puhunan. Tama. Tapos, nakita ko kasi, sir, yung sistema kung paano yung kitaan. Oo. Although, first time ko kasi sa network marketing, parang excited ako, at the same time, may fear ako. Okay. Kasi ang pinanghawakan ko, may produkto. Kaya sabi ko, paano kung mag-work? Diba? Kaya, ayun, sir, the rest is history. Pinangutang namin, sir.
So, okay. So, you started around mga 2010. Sabihin na natin, 2011 na lang. 2011, sir. And now it's official. 2026. So, you've been with Royal for 15 years. Yes. Di ba? Yes, sir. And wow. And ngayon, you have a house and lot, pati yung kabilang lote, sa inyo rin, nabakanting lote. Yes. Meron kayong mga sasakyan, sana all, di ba? Thank you, sir. So, tanong ko ngayon is, kayo ba nakita nyo sarili nyo na magiging ganito kayo nung time na nagsimula kayo noong 2011? Actually, sir, to be honest, hindi ko nakita na, kasi, hindi ko rin makita dati na network marketing is a career pala. Akala ko, gawain lang to ng mga walang trabaho, walang... Sir, kasi during that time, naghahanap ako ng trabaho kasi gusto kong nawalan kasi rin kami ng trabaho. Kaya sabi ko, habang naghihintay ako ng item sa DepEd or ranking, ang tawag sa amin doon, ang tagal kasi nun, sir. Lagi ako substitute sa mga buntis, ganyan. Sabi ko, kailangan ko ng kahit man lang habang naghihintay, may income. Oo. So, sabi ko, yun ang tingin ko, sir, sa network marketing, na at least may racket ba? Kaya hindi ko, sir, nakita na darating pala kami sa ganitong klase ng life. And, ayun, napatunayan ko, sir, na talagang kakarir-karir pala talaga siya at pwede ko masabi na pwede ko siyang gawing hanap buhay. Okay. So, question, like kayo, husband and wife, you're doing Royal, network marketing full-time, do you have any other source of income o ito lang? Sa ngayon, sir, dati, ito lang talaga. Sa ngayon, sir, because of our income sa Royal, sa help din ni husband, we diversify, like, we have a condotel na nag-generate din ng income. Yes. Parang Airbnb. Yes po. Then we have Airbnb aside po doon. Ba, talaga? Sa Negros. Dahil din yun sa tulong ni husband. Kasi during that time, gusto ko one day millionaire ako pag kumikita, sir eh. Pero si husband is tinitingnan niya rin na, lagay tayo dito. Pero galing lahat po yun sa income namin sa network marketing. So lumalabas, meron kayong iba't ibang klaseng negosyo na somehow mga parang ganito na lang, parang paupahan. Opo, Yes. Diba? So meron kayong condotel, meron din kayong Airbnb, both here sa Luzon tsaka sa Visayas. Ang ganda naman nung social. Thank you, sir. Diba? Lahat yung katas ng network marketing. Yes, Opo, lahat. Talaga? Lahat po. Wow, nakakatuwa. Pero tanong ko ngayon ganito, how long did it took for you na makarating sa ganitong estado? I mean, from 2011 na nagsimula kayo, gaano katagal bago nyo narating yung, sabi mong na, parang okay na tayo. Parang, I think, eto na talaga yun. Actually, sir, hindi siya ganun kadali sa umpisa. Kasi, una, inaral muna namin yung industriya. Tapos, hindi rin naman na smooth lagi. Ang nakita lang kasi namin, sir, yung vision. Sabi namin, may future. Kaya, nung kumikita kami, dahan-dahan, sir, nagpupundar kami ni husband hanggang sa, hulugan-hulugan yan, sir, eh. Hanggang sa na fully paid, nag-generate na rin ng income. So, it took more than 10 years din, no? About to. Oo. Nakakatuwa lang, sir, kasi alam mo yun, dahil sa negosyo natin, no? Nagkaroon kami ng passive income through other investment, no? So, na-diversify natin yung kinita natin dito sa Royal, di ba? Ang galing naman. So, ayun, yung mga source of income namin ngayon, galing din lahat sa Royal. Talaga? Oo, so yun, yung na-enjoy namin. So, with that being said niya, ang tanong ko ngayon ganito, ano yung mga dinaan? How long did it took for you na makapag-create ng momentum for the network side? Kasi, alam niyo mga kaibigan, sa mga nanonood po, di ba, pag sinabing network marketing, kailangan magkaroon ka ng grupo, lumaki grupo mo, marami kang agents under you. So, how long did it took for you na makreate yung ganong klaseng organization? Para sa amin, sir, mga 3 to 5 years. So, talagang tinatrabaho talaga? Hindi to talaga overnight success? Or Yes, hindi? sir. Yes, sir. Yun, sir, yung maling na iniisip ng iba. Nakala nila it is an overnight instant success. Nakikita nila ng mga magagandang resulta, which is totoo naman lahat yung resulta. Pero kagaya ng mga negosyo, sir, kailangan talaga to ng sipag, tiyaga, determinasyon. At kailangan mo talaga, sir, na bigyan ng oras at aralin talaga yung negosyo. Speaking of which, yung sipag at tiyaga, I mean, ano ba yung mga challenges na hinarap nyo ng mga panahon na yun?
Marami, sir. Sige Dahil nga. Siyempre kapag nag-start dito, di ba, yung rejection nung time na nagsisimula kami. Kasi, alam mo yun, di kami sanay ma-reject as employees, di ba? Parang dati kami empleyado. So, tapos pag in-invite o inalok namin yung mga family relatives namin, mga friends, yung mga tipong ganon, yung mga nare-reject ka. So, yun yung mga unang stage na challenges na medyo nahirapan kami mag-adjust. But, along the way, naintindihan namin na talagang parte siya ng industriya na to eh. Yung mga challenge na gano'n na rejection. But, pag naaral mo na siya, nalaman mo, na-realize mo na part talaga siya ng process, doon mo ma-absorb na talagang pag na-overcome mo siya is magiging flawless na rin lahat. Okay. So, question ngayon ganito. Meron bang sumama sa inyong kamag-anak sa pag-network nyo? Sumali lang, sir, bumili. Bumili. Pero yung trinabaho yung negosyo, masasabi ko yung si Christine, yung Kapatid mo, ko. nakabata mong kapatid. Oo. Other than her, wala. Na. Pero sir, bago siya naniwala sa akin personally, si husband nga, siya nang sumusuko sa akin. Sabi niya, tigilan mo na yung kapatid mo, di maniniwala sa'yo. Kasi binabalik-balikan ko siya, sir, for 3 years. Talaga? Oo. Talagang bibili lang siya sa akin ng produkto for the sake lang na may benta ako or may kita ako. Pero para gawin niya rin to, gaya nung ginagawa naming mag-asawa, hindi niya nakita agad nung una. So, 3 years. Bakit? Ano ba trabaho niya before? Nag-work siya, sir, sa album. Oo. Oo. Medyo maayos ang kita niya. I see. Mhm. Pero hindi pa ba kayo kumikita noon the first 3 years? First 3 years, na-hit namin yung aming first million. Oh, may prueba na kayo, hindi pa rin siya sumama talaga. Actually, sir, dun siya sumali. Nung na-awardan po kami mag-asawa sa Sofitel So, isang event ng Royal. That was 2012. 2012. Siguro Sofitel yan. 2012, 2013, Yeah. mga ganun. Yeah, kasi sir. Sofitel yung time na yun eh. Both, nag-Sofitel si Royal nung June 2012 tsaka November 2012. Natanda ko pa yun kasi ako nag-host nun eh. Natatandaan ka po namin na. Oo. Okay. So, doon pa lang siya nagsimula. Doon siya, sir, talaga naniwala na ano talaga to, legit. Oo. Doon namin na-realize din talaga, sir, na mostly yung mga tao talagang nag-observe lang. No? Tinitingnan lang nila yung ginagawa natin until magkaroon tayo ng result. Saka sila nagkaroon talaga ng interest na sumali. Nung ginawa niyo yun, lumalaki na yung grupo ninyo, hindi ba kayo parang somehow nanibago or sabihin na lang natin na biglang nag-iba yung takbo ng mundo ninyo? Kasi teacher ka before and then you were a technician before. And then suddenly ngayon, nasa sales kayo eh. Ang layo eh. Although sa'yo, medyo kahit paano sanay ka makipag-usap sa tao, mga bata nga lang, di ba? Ikaw, technician, kaharap mo, makina. Yes. Hindi ba kayo nanibago o nahihirapan mag-adjust? Actually, sir, sa akin, nanibago din ako, sir, kasi mga bata yun, iba yung pakikitungo ko sa kanila, iba yung mind setting dun, sir, eh. Pero to kasi, hindi ko alam yung mindset ng taong kausap ko eh, at hindi lahat is open for network marketing. Oo nga. Kaya yun yung very challenging sa akin, paano ko ita-transfer yung nakita kong value o yung vision dito sa negosyo dun sa mga taong, lalo na pag hindi ko kilala, at lalo na yung makilala ko, sir. Kaya most of the time, puro rejection talaga yung tibay ng loob, sir, yung na-develop sa akin, yung tatag ng loob. Oo. Because of that rejection. So, hindi ganun kadali, sir, sa umpisa. And until now, hindi pa rin, sir, makakalampas sa mga rejections. Speaking of rejections, Mel, Kim, do you somehow believe na naggumanda yung inyong personality because of network marketing? Nag-improve ba sa tingin ninyo? Yes, Pati sir. outlook ninyo? Yes, sir. Talaga? In what way? Sobra, sir. Unang-una, sir, yung pasensya, sir. Oo, sir. Ang hirap naman, sir, kung aawayin natin, sir, yung mga hindi sumasali sa atin. Parang may hugot eh, no? Oo. Diba? Sir, humabaw yung pasensya ko talaga, sir. Oo, Ano yung pinakamatinding rejection na experience ninyo?
Yung talagang talagang mauubos talaga pasensya mo sa taong ito. Anong klaseng rejection yun? Sir, meron akong senaryo na kinikwento ko to sa mga baguhan ngayon. Yung 2 taon ko, sir, binalik-balikan, sir, yung tao na yes lang ng yes sa akin. Oo, sige, sunod na buwan. Ay, ang daming buwan, sir, 12. Tinaga ko yun, sir. 12 months in a year, so 24 months, sir. Tapos biglang, all of a sudden, sabi, sige, Kim, ready na ako. Oh. So, syempre, sir, excited. Dala ko na, sir, yung package. Oo. Diyan yun, sir, sa mall, Pagdating doon, sir, so iniisip ko, at least, ready na. At ready naman na siya I'm expecting for 24 years nakapag-decide na. 24 months. 24 months kapag-decide na siya. All of a sudden, sir, pagdating ko doon, sir, nasaan na po kayo? Ito na po yung package nyo or yung products. Lalaki? Oo, lalaki. Maya-maya sabi niya sa akin, ay Kim, pasensya ka na kasi ayaw ng misis ko. Naku! Yun yung pinaka... Sir, ito pa matindi, sir. Binili ko na yung package. Oo, kasi sir, para sa kanya na excited ba ako na, yes, finally. Nakita niya yung ganda ng negosyo. Then sabay sabi niya na, Kim, pasensya ka na, hindi ako darating. Ayaw ng misis ko. Ayoko naman na yung maging dahilan ng pag-aaway namin. Mag-asawa. Paano yung package? Inabunuhan mo na yun. Sir, alam mo yung pakiramdam, sir, na para akong binuhusan ng malamig na tubig? Tapos, sir, during that time, nagsisimula pa lang ako sa negosyo. Hindi ko alam kung paano ko mababalik yung pinuhunan ko dun sa package. Alam mo siya yung pagbaba ng escalator? Tumulo talaga sa luha ko, sir. Talaga? Oo, sabi ko, ito ba talaga yung ginagawa ko ngayon? Oo, sir. Tapos na maganda, sir. Pag uwi ko sa bahay, naghihintay. Sinasabi ko na sa'yo Yun. Until now, di siya sumali, di ba? Kilala mo yun. Huwag mo nang i-drop yung name. Until now, di sumali. Yun yung pinakamatindi, sir. Sabi ko, lahat gagawin ko. Lahat gagawin namin para mag-succeed. Kasi, tinitingnan kami kung, iniisip ko, tinitingnan lang kami ng mga tao na to kung merong mangyayari sa amin dito sa ginagawa namin. Tama, di ba? Nag-aantay lang talaga kayo walang mangyari. Pero may mangyayari sa kanila. Yes. Kaya yun, sir, nagpatibay yun sa amin, yung mga ganong experience. Ang tanong ngayon ganito, can you honestly say also to our viewers na hindi talaga puro pataas, ups and downs? Just like any traditional business, there are ups and downs? Yes, sir. Kasi ang network marketing is like, buhay, sir, Paanong buhay? Yung ganun, sir, tut. Diba? Life cycle. Ups and downs. Kasi may life, Talking about, sir, yung journey namin dito, yun kasi, sir, nagpapasarap sa journey namin na mga nagne-network, yung ups and downs. Kasi mas pinapahalagahan namin yung bawat journey namin. Kasi kung lagi na lang up, baka wala kami, sir, sa harap niyo po siguro ngayon, sir. Kasi sa bagay, no? Siyan din, sir, nagbibigay sa amin mag-asawa, sir, ng lakas at the same time, mas pahalagahan yung bawat blessings na dumarating sa amin. Kasi naramdaman namin, sir, kung paano mag-breakdown bago mag-breakthrough. Oo nga, yung gusto kong tanong sa inyo. Yung breakdown na yan, saan kayo kung humuhugot ang lakas? Paano yun nalalagpasan yung mga, every time na may mga downs, para makapag-break ulit kayo pataas? Ano yung mga ginagawa ninyo? Anong hugot ninyo sa ganyan? Kasi I'm sure marami nanonood sa atin, sa mga viewers natin ngayon na dumadaan din sa ganyan. Maybe you can give us a thing or two. Actually, ako, sir, personally, kasi si husband, very supportive siya. Malaking bagay sa akin yun. Kasi nga, nung una ko yung unang nag-workout, then after ilang buwan, sinuportahan niya din ako sa network. Yun yung nagpapalakas din sa akin. Kasi iba kapag supported, yung sinusuportahan ka ng partners mo. Yun, kasi yung araw-araw, hindi naman lagi positive yung mga nakakausap natin. So, pag uwi sa bahay, yun na lang yung time mo na alam mo, maramdaman mo na may someone na sumusuporta sa ginagawa mo. Para ka ma-recharge. Oo, yun, nagpapalakas. Pangalawa, sir, of course, syempre, unang-una doon, bukod sa kanya, syempre, yung pananampalataya namin kay Lord. Oo, yung pinagpipray lang namin, sir, everyday yung negosyo, yung mga tao, tsaka, sir, kami din na maging
maayos din kami every time na humaharap kami sa tao na makita sa amin yung presensya ni Lord na kaya namin ito ginagawa para mabigyan sila ng pag-asa, hindi lang para kumita. Kasi marami sumasali, sir, dito. Gusto self-fulfillment lang talaga. Gusto lang maging masaya. Yung iba, sir, gusto gumanda. Oo, ganun, sir. Makita nila sa amin na kami, sir, nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Kaya pinagdarasal namin lagi, sir, yung ginagawa namin everyday. Ayun, sir. Kasi kung sariling lakas at galing lang namin, sir, hindi kami tatagal ng ganito, sir, sa network marketing. Kasi network marketing, sir, kailangan mentally stable ka talaga dito, sir, eh. Kasi kapag, mahina ang isip pa tawag doon or belief level, Belief level mo. hindi lahat ay para dito. Hindi lahat. Hindi lahat para dito, sir. Para dito lang, sir, yung mga tao na talagang willing dumaan sa proseso, sa failures, sa struggle, hanggang sa makuha nila yung success. I think yung sinasabi mong ganyan, Kim, I think it applies to all business yata eh. No? I mean, not just network marketing. Yes. Which is, gusto ko nga kanina isingit yung tanong na narinig ko kasi sinabi mo ka na parati mo pinagpe-pray itong negosyo ninyo. So, ibig sabihin talaga, the reason why you became successful here, tinrato nyo talaga itong negosyo talaga. Totoo, sir. Hindi ito yung mga parang trip-trip lang. Yes, sir. Or wala-wala lang. Oo. Hindi ganun eh, no? Career talaga, sir. Talagang, actually, sir, siya graduate naman, ako graduate naman. Ginapang kami ng parents namin. Pero ito yung ginawa naming career eh. Na, ito kasi, sir, ito yung negosyo na kahit maliit ang puhunan, kahit walang gaanong alam, may tamang training ang kumpanya. Tapos, totoo talaga, sir, na maraming nagsasucceed because of the right sistema. Tapos, sipag at tiyaga. Tsaka right company. Right company. Yan. You can say that you are in the right company right Yes, now. being in For this, us, oo, sir. being in this industry for 15 years. 15 years. First time namin pumasok talaga sa ganitong industry Mhm. after ng employment. So, masasabi namin very blessed kami, no? Nasa ganitong company Mhm. kami nakapasok, which is ang Royal, Oo. no? Kasi talagang, alam mo yun, dito na namin pinasok yung career namin eh. Mhm. Di ba? Tinuteory na namin negosyo talaga namin to. Career na namin to. So, Mhm. yung 15 years na journey namin dito is very worth it talaga, no? Masasabi natin. Oo. At Worth it. maswerte tayo dahil nasa Royal tayo, yung company na pinasok namin. Speaking of Royal, I mean, what made you say that this is the right company for? I'm sure marami rin mga right company Yes, dyan, yes. di ba? But from your perspective, why did you say that this is the right company for you? Actually, sir, wala naman pong perfectong company. Oo. Kaya para sa amin, ito yung tamang company para sa amin. Oo. Number one, natulungan kami not only sa income, mindset, no, naturuan kami paano mag-isip ng tama dito because of the right trainings, because of you, sir. Because of you. Tapos, sir, tinuruan kami dito ng pagiging resilient na hindi, at the same time, yung paghawak ng income namin. Marami kaming natutunan dito. At the same time, nakita din namin na yung company is talagang long-term yung tingin sa mga yung mga plans na nakikita namin, talagang long-term. Hindi lang basta lang makabenta or pumita. At tinitingnan nila yung kapakanan din ng mga distributors. Kaya para sa aming mag-asawa, it is a teamwork business and we are so blessed na nasa right company kami. Yes. Nakita namin kasi sir yung growth ng Royal talaga. Nung nag-start tayo, simula nung Nagra-rent pa lang. yung company, wala pa tayong office, di ba? Hanggang sa nagkaroon na tayo ng sariling building. Tapos yung mga products, Nag-innovate. paano nag-innovate, Oo. yung sistema, lahat. So, doon talaga lumalim yung belief namin sa company na nakikita namin na talagang itong kumpanya na to may direksyon. No? Na pwede mong isugal yung future mo talaga. Itaya mo na yung future mo dito. Kaya yun yung pinaka naging deciding factor talaga sa aming mag-asawa, no, na talagang ito yung kumpanya na sasamahan natin, no? Hanggang sa maabot natin yung mga
pangarap natin para sa pamilya natin. Oo, at para din sa ibang tao Yes, at na sa mga tao nagtitiwala. sa atin. Magaling, ang ganda. So now, with that being said, with Royal and how you strive to become successful, how was Royal able to impact your family naman? Unang-una, sir, sobrang sarap ng ginawang buhay sa amin ng Royal. Talaga, iyan ang magandang gusto kong marinig na kwento. Sobrang sarap, sir. Kasi, sabi nga namin, sir, sa aming mag-asawa, kami yung puputol ng kahirapan ng generation namin. Pero hindi namin alam during that time, nung wala pa kami dito sa network marketing industry, kung paano. Then, nung na-discover namin tong, negosyo na to, talagang, pati yung kakainin namin, hindi na namin iisipin. Diba? Kasi during that time, sir, hindi kami pwedeng magpahinga kasi wala kaming kakainin kinabukasan. Diba? Pero because of this company, because of Royal, sobrang sarap na binigay sa aming buhay. Pati sa family namin, imagine mo, gigising ka, sir, na nasa maganda kang subdivision nakatira. Dati, Oo nga, diba? Sa Payatas kami. Oo. Tapos, yung bahay na napunta namin mag-asawa, 25 years to pay yun, sir, sa Pag-ibig na 40 square meters. Sa Payatas? Dito, sir, sa Park Lane, meron kami dyan. Okay, 40 square meter. Oo, 25 years to pay. Nung nag-work kaming dalawa. Ayan, ito pa tayo. Pero sa nung nasa Payatas, 30 years kami nagre-rent. Bata pa lang ako, nagre-rent na kami. Kaya sabi ko, literally, kitang-kita ko na yung amoy, yung lasa, ng pagiging mahirap. Kaya sa nung nakita ko na itong company na to, sabi ko, whatever it takes, sabi na yung mag-asawa, itutuloy namin to. May ups, may down, or anuman. Kasi sobra-sobra yung yung binigay sa amin na buhay. At di lang sa amin, sir, pati doon sa mga taong nagtiwala din sa amin. Tama no? So, nagbago buhay ng pamilya mo, yung anak nyo, nag-aaral sa maayos sa eskwela, sabi nyo nga kanina, di ba? Nung nag-uusap tayo before we start this podcast, ang tanong ko naman ngayon is, sa tingin mo na, anong naging katangian ninyo kung bakit nyo narating yan? Para sa akin, sir, yung pagiging consistent. Consistent? Oo, sir. Kasi maraming sumasali sa network marketing, nag-i-start dahil sa hype, sa excitement, o kahit anong business kasi excited silang kumita. Pero, kailangan kasi na maintindihan natin yung pagiging tuloy-tuloy, yung salitang tuloy-tuloy. Kasi ito naririnig, sir, na kapag na-challenge ako nun, tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. Very powerful. Sa'yo din, sir. Tuloy-tuloy ka lang. Yung pagiging tuloy-tuloy lang at pagiging consistent, yun, sir, ako, sir, personally, yun yung may pagmamalaki ko, sir, na sa sarili ko. Kasi, never akong tumigil. Never akong nag-quit, sir. Never akong, makikita mo kung mahihirapan, makikita mo kung umiiyak, makikita mo kung tahimik, pero hindi mo ako makikitang mag-quit. At yun yung salitang consistent, sir. Naniniwala ako dun sa word na yun na merong mangyayari dito Basta consistent din na nag-grow. Hindi kasi pwedeng consistent, nasabi nyo nga, sir, mali. Diba? Kailangan, sir, consistent na nag-grow. Kahit anong negosyo, consistent dapat na nag-grow. Para sa akin, sir, malaking bagay yun. Kahit zero knowledge, kahit mahiyain, introvert, or may fear ka. But then, if you always consistently showing up, consistently attending trainings, and consistently nagpapaguide ka sa mga tamang tao with your coaches, talagang magsasucceed, sir. Walang imposible. And you're consistently connecting with the right people, with the management. Talaga, sir, na kahit sino, sir, pwedeng yumaman sa network marketing. Kahit sino? Oo, sir. Para sa akin, if may ganong klase, sir, ng katangian. Parang na-inspire ako doon sa sinabi mo, Kim. Thank you so much. Kasi Thank you, sir. tama, no? That you guys have to really be consistent. Dire-diretso, tuloy-tuloy lang. No matter what. And totoo yung mga kaibigan, si Mel and Kim. I've known them since 2012. And they are very consistent. Totoo nga, no? I saw you guys nahihirapan. I saw you guys nagkaroon kayo ng mga luha. I saw them bled. They cried. Everything na. But you guys never stop. Dire-diretso lang talaga kayo. Ang galing.
And now na nagkakaroon na kayo ng grupo, ang grupo nyo na ba dito lang ba sa Cavite o kung saan-saan? Actually, meron kami, sir, sa Visayas. Ngayon, sir, nagsisimula kami, sir, sa ibang bansa. Wow! Oo. Saan? Sa Italy, sir. Sosyal. Oo, may mga nagbabalik, sir. Talaga? Oo. I Ayun. want that. Ayun, sir. Yun yung isa, tsaka po dito sa South and sa Manila, sir. Sa Manila. So, yan sa Sambales, sir. Yeah. Sambales nga, nabanggit sa akin ng leader ninyo, sila Ronnie and Jerwin, di ba? So ngayon, paano yung, like in Italy, ngayon, paano mo yung kinakausap? Ang layo-layo nun eh. So, sir, since sa makabagong ngayon, sir, approach, so we apply the digitalization. So, recorded, about sa trainings, kasi iba yung time natin. Then, meron kami, sir, na regular session online every week. Alam mo, ngayon nabanggit mo yan, mga digitalization, online, mga session. Hindi yan talaga gawain ng mga ordinaryong tao eh, no? When I say ordinary, mga hindi nag-network. Kasi pwedeng nagdinegosyo ka ng iba, mata hardware or bakery, pero yung mga sinasabi mo niya mag-online, digitalization, may session, traditional business doesn't do that eh. Di ba? So, hindi ba kayo nanibago? Especially, well, ako, kasi mga kaibigan, 50 plus na ako, di ba? Hindi ko hindi ko tatanungin yung edad ninyo, di ba? But, di ba kayo nanibago na mag-adjust with the changing of times na digitalization na nagsimula tayo dati sa mga mano-mano? O kayo, di ba kayo nanibago na o nahirapan? Actually, sir, yung pandemic, noong una, hindi namin akalain yung pandemic, sir, na paano wala kaming choice kundi mag-adapt sa doon kami mag-asawa nagkaroon ng eye-opener doon nung pandemic. Pero hindi sapat yung sumabay lang, kailangan aralin. Oo. In fact, sir, I'm attending ng mga trainings ngayon about digitalization. Nag-i-invest kami mag-asawa na mag-aral. Talaga? Up to now? Galing. So, yun si husband is very supportive yan kasi para sa negosyo din. Kasi face the reality na yun na talaga ang direksyon ng network marketing and any business na kailangan nasa social media. And sabi nga, di ba, if our business is not on the internet, we have no business at all. Oh, ang ganda nun ah. Oo. Tama, Kaya no? sir, kahit mahirap para sa aming mag-asawa, kasi syempre, hindi naman kami, sir, Gen Alpha, na mga bata ngayon, nanggagaling, o Gen Z. Oo. So, kailangan namin mag-adapt, mag-adjust, at tanggapin yung scenario na kailangan namin mag-evolve for the growth ng organization. Wow. So now that you have a team, both local and international, may pangalan I'm sure ng team ninyo. Ano pangalan ng team ninyo? Infinity, sir. Wow, Walang tao sa Infinity. Team Infinity talaga, no? Opo. Ang ganda naman ng pangalan na yun, Team Infinity. So now, marami na rin ba kayong, like for example, kung ako, bago lang ako, why would I join Team Infinity? I mean, what's with Team Infinity? Anong programa nyo sa grupo ninyo? I mean, marami na rin ho ba kayong, I'm sure, ako alam ko kasi, di ba? But sa mga nanonood lang ho marami na rin ho ba kayong natulungan in your team na umasenso or what? Actually, sir, kung sa numbers at madaming, sir. Pero we never give a guaranteed. Every time na sumasali sila, nasa sayo, we will give you the vision, i-inspire ka namin, then bibigyan ka namin ng tamang skills. But at the end of the day, nasa tao yung pag-success niya. No? But then we will guaranteed na nandito kami all throughout your journeys. Paparamdam namin sa'yo, no judgment kung ano ka. I-unleash namin yung potential mo. But at the end of the day, sa kanya pa din kung tatanggapin niya yung guidance na ibibigay ng community namin, sir. But we will, ina-assure namin sa kanila na through ups and downs, sasamahan ka namin sa journey mo. And we will provide necessary skills and trainings para sa growth niya. Siyempre, with our experience, yun yung talaga. Ang ganda yung sabi. Isa sa mga masasabi natin strength Yeah. with the 15 years experience sa industry, sa company, and 100% support system talaga sa ating mga grupo members. So, yun yung mga strength ng team natin, Infinity.
na pwede nating i-offer sa mga taong gustong mag-join, di ba? Magtiwala. So, yun yung masasabi naming edge ng Team Infinity. Wow. By Mel and Kim. The resiliency, sir. Resilience. Galing. So, now, anong last message yung ngayon sa mga tao nanonood sa atin ngayon na nag-iisip kung magne-network marketing ba ako o hindi? Any advice that you'd like to share to everyone? Yes, sa mga nanonood ngayon dyan, no, at nakikinig na nag-iisip pa hanggang ngayon kung maganda ba talaga itong network marketing, no? Masasabi namin is yes, maganda. Sobrang ganda. No, sa experience namin ng 15 years sa industriyang ito, dito natupad lahat ng pangarap namin. No? So talagang very rewarding yung industry na to. Isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa industriyang to is yung pagkakapantay-pantay, equal opportunity para sa lahat. Hindi titingnan dito kung ikaw ay walang pinag-aralan o may pinag-aralan, di ba? Or kung ano man yung background mo, pantay-pantay tayong lahat dito. At isa pa, hindi totoo yung sinasabi nila na una-unahan lang dito. No. Di ba? Hindi ganoon, hindi totoo. Dito, marami na dito nagkaroon ng resulta na bago pa lang, no? Last year pa lang, no? So, hindi sukatan yung tagal mo sa industriya ito para magkaroon ng resulta na ma-achieve, no? Depende yan sa'yo. At ang tandaan mo, no, itong industriyang ito, napakaganda. Provided, piliin mo yung kumpanya. Diba? So kami, napaka-blessed namin dahil yung kumpanyang pinasok namin ay kumpanyang matatag. No, Royal Business Club is 20 years na. Diba? Imagine mo, 20 years na. So, napaka-blessed namin at dito kami dadala sa Royal Business Club dito sa industriyang ito. So, sa lahat ng mga nanonood dyan, nakikinig dyan, kung maganda ba yung network marketing, sobrang ganda. Basta Royal Business Club ang piliin mo, ha? Yun ang sabi ko. Actually ako, dagdagan ko lang. Siguro, ang tanong na kung nagdadalawang isip ko ba kung sasali ka or hindi, para sa akin siguro, ano yung dahilan? Bakit ka sasali? No? Or bakit ka magne-network at bakit itong industriya na to ang pipiliin mo. And for me, tama yung sinabi mo, Ben, na meron siyang equal opportunity. But before that, kailangan tingnan nila kung long-term, stable, yung papasukin nilang kumpanya. Kasi mahalaga yun, kaya nasisira yung industriya ng network marketing. Para sa akin is simply because dun sa, ayun, meron, tapos all of a sudden, mawawala. No, kaya para sa akin is the stability. Then, kasi ang mga produkto lahat magaganda eh. Magaganda. Lalo na sa social media, depende kung paano ma-market, gumaganda ang lahat. But then the stability of the company, napakahalaga noon kasi sabi nga ng ating owner, no, na ang pangalan ay iisa lang. Tama. Kaya napakahirap noon na kapag nasira ay mahirap nang ibalik. Yes, No, kaya para sa akin, kung naghahanap ka ng long-term success, no, yung story namin pwede mong maging batayan. And kung naghahanap ka ng growth and genuine transformation, yung career na pinasok namin, pwede mong subukan. But at the end of the day, nasa sayo, nasa decision mo, nasa action mo, ang ikakasucceed mo. Kasi kahit anong negosyo ang pasukin mo, if hindi mo to bibigyan ng seryosong trabaho, pare-pareho din, sayang lang. Kasi lahat naman magaganda yan eh. Lahat may opportunity. But then, I believe at the end of the day, nasa sa atin ang success. Tama? Kaya, kung gusto mo ng inspiration at real story, no, I'm proud to say na we are the product of our decision. We are the product of Royal Business Club. We will take this opportunity to thank our CEO, Sir Richard Castañeda, and especially to our President, Sir Eric Castañeda. Salute to all of you, sir. Because of your leadership, we created so much success na kahit mga simpleng Pilipino nabigyan ng chance na mangarap ulit. Thank you so much and we are proud to be Royal. Alright. Tinapos. Thank you, Kim. Thank you, Mel, diba? For that Thank you, very thanks. wonderful message and inspiration. And again,
hearing you say all of those things mula kanina, it brings back a lot of happy memories how you guys started and look at where you are right now. And I'm so excited to see you again kung anong mga rarating nyo pa for the next coming years. Thank you din, sir. Salamat din po sa inyo. Because of you, sir, nandito din kami. Salamat din Salamat sa Tiwala. mga trainings at sa guidance, sa mentoring, sir. At hindi pa din nagtatapos, marami pa tayong pagsasamahan pa. Yes. Yes, right? So with that, mga kaibigan, we thank you for your time. And again, another day, another success story here in Royal. So I'll see you next time. I'll see you to the next episode. God bless. To God be the glory.